Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay. Si Kamanong po para po magkomento po sa inyo dito po sa ating Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin muli mga katambay ngayon. Ito po nga nakaraan po na ang Okta survey po mga katambay. That's unbelievable. Humahanga po si Kamanong dito po sa ahensya po na nagsisurvey ng Okta. Talagang kahanga-hanga. Talagang ang bagong Pilipinas po ay ramdam na ramdam po ng mga Pilipino. Ramdam na ramdam po ba ninyo ang serbisyo? At ang tiwala po, nagtitiwala po ba ang mahigit 100 milyong Pilipino dito po sa ating mga hinalal ng bayan na sinasabing maglilingkod at pabubutihin po ang ating bansa, ilalagay po sa sinasabing hindi tayo maghihirap at hindi tayo magugutom, mga tambay. At anong klase po ba silang magtrabaho sa ating bansa? Pero ayon po dito sa Okta, naglabas po sila na talagang kahanga-hanga mga katambay. Bakit ko nasabi? Pakinggan muna natin at komentuhan natin. Kahanga-hanga ang Okta. Maraming nagulat doon sa resulta nitong tugon ng masa survey ng Okta Research. Tell us about it. Ano yung bones niyan? Ilan yung sinurvey ninyo? Saan? Anong period? Malaman natin ano yung mga balita nung panahon na yun, fresh in the minds of the respondents, para bumaba ng 4 percentage points yung ratings po ni VP Sara. Go ahead po, Professor. Yes, ito ay actually bahagi ng tugon ng masa survey ng Okta Research conducted June 30 to July 5, 2024 with 1,200 respondents nationwide. Ang margin of error is plus minus 3%. At ang tinatanong dito, actually minomonitor namin ito every quarter ay yung trust and yung performance ng ilan sa mga top government officials natin, including yung President, Vice President, the House Speaker, Senate President. Kakaupo pa lang doon si Senator Chis Escudero and the Chief Justice Gasmundo. So, tama yung sinabi nyo, may nakita tayong mga pagbabago sa mga numero. Una-una, well, yung sa trust nakita natin kay President BBM, it's at 71%, bahagyang tumaas. Kay Vice President naman, bahagyang bumaba to 65%. And then kay House Speaker, bahagyang tumaas to 62% yung trust niya. Pero sa performance naman, yun nating nabanggit niya na medyo tumaas kay House Speaker to 63% yung kay House Speaker na satisfaction or performance. And then kay PBBM, bahagyan tumaas na yan, 68%, while yung kay VP Sara is at 60%. Although lahat naman sila are still at 6 out of 10 at least, or 6 to 7 out of 10 Filipinos ang nagsasabing tiwala pa rin naman sila at yung performance nila is approved by 6 out of 10 Filipinos. Oh, okay. So is this was it surprising na dislodge si Sara ni Martin Romualdez, kasi nga when you said nga the period covered was June 30 to July 5, pero siya I think June 19 siya bumaba bilang kalihim po ng Department of Education, and then ito rin po yung mga panahon na medyo combative po si VP Sara. Do you think that was what affected yung kanyang trust and performance ratings? I think that's possible. Although hindi namin tinatanong yung respondents kung ano yung reason sa kanilang rating, we need FGDs for that, and medyo mabusisi yung FGDs. FGD, sorry, Professor, FGDs what? Group discussion? Yes, focus group discussion. Kumaga, aside from surveys, usually pag surveys parang tinatanong lang natin, yes, no, yes, mga direct questions, sino yung boboto nyo from the list, ganun. So yung... Yan po, wag na po natin pahabain mga katambay. Nakita nyo po ang Okta, mga katambay. Nagse-survey po, ang bilis po ng pangyayari. Hindi pa po natatapos ang taon. At last year,
talagang alam naman natin at ramdam po ng mga Pilipino ang performance po at tiwala ng mga Pilipino ay nakita po natin ng mga survey po na lagapak at nangungulelat po ang speaker. Halos na hindi po tumataas o tumaas man hanggang 30% lang mga tambay. At ang Pangulo, lagi po yan nauungusan ng Vice President dahil sa kanyang trabaho na nakikita po siya sa halos buong Pilipinas dahil sa kanyang mga opisina, ang Office of the Vice President, Luzon, Visaya, Mindanao. At ang mga programa po ng ating Vice President ay hindi po tinatangay ng tubig, hindi po tinatangay ng baha ang mga programa ng Vice President. Pero nakakapagtaka, kung sino pa yung may programa na tinatangay ng baha, ang 5,500 flood control na ang pera ay tinangay, na bilyon-bilyong pera ng taxpayer ay tinangay, pinagkakatiwalaan pa po ng husto ng mga Pilipino ayon po rito sa Okta Researchers o sa Okta Research na nag-survey mga katambay. At ganun din po, pinagkakatiwalaan din po ng mga Pilipino ang naungusan pa ang ating Vice President, ang Speaker po ng Kamara, ang pinsan po ng Pangulo na si Speaker Romualdez mga katambay. Dahil po siyempre, siguro, ang itinatanong, sino pinakamaraming binibigay na ayuda sa kasaysayan ng ating bansa? Siyempre, yes, si Speaker. Baka ganun po yata ang tanong, di ba ba? Sino ang nakakatanggap? Kayo po ba nakatanggap ng ayuda? Yes, baka ang laging sinesurvey ng Okta yung mga nakakatanggap ng ayuda. At hindi kaya, ang sinesurvey naman ay karamihan addict o mga drug addict kaya, di umano, ang mga sinesurvey ng Okta. Kaya po panalong-panalo sa survey ang Pangulo at ang Speaker. Dahil ang mga sinesurvey yata, di umano, mga nakatanggap ng ayuda at mga addict. Di kaya mga tambay, nagtatanong lang po si Kamanong. Pero nagugulat lang po si Kamanong. Napakabilis po ng pagtaas sa numero. Ito po kayo pinaniniwalaan ng ating mga kababayan, ng taong bayan, lalo po ng mga OFW. Naniniwala po ba kayo dito mga OFW? Sa performance po at sa tiwala ng mga OFW, tiwala ng mga Pilipino at yung sinasabing performance, trabaho ng mga ito sa atin. Ito po ba yung kapanipaniwala ang Okta, mga katambay? Tinatanong ko po kayo, mga katambay. Dahil si Kamanong, kung tatanungin nyo, hindi po naniniwala si Kamanong. Dahil hindi ko po nararamdaman. Dahil isa po akong taxpayer, hindi ko nararamdaman yung programa ng speaker. Dahil never po ako nakatanggap. Ang aking pamilya ay never nakatanggap niyan, mga tambay. Yung programa po na sinasabing napakaganda po ng approval ng kanilang sinasabing trabaho sa atin, mga tambay. Yung approval nila. At sinasabing tiwala, nakakagulat po, no? Ang Pangulo sa kabila ng mga nakaraang survey ay lagapak. Nasa 20% na lang po ang kanyang survey. Ngayon po, bigla pong umangat ng sobra-sobra. Magmula sa 20 plus, naging 68 na po ngayon. At yung tiwala po ng mga Pilipino daw, di umano, ay 71%, mga tambay. Yung tiwala, yung trust, 71%. At yung kanyang trabaho sa atin, performance, 68%, mga katambay. Napakaganda po ng mga programa ng Pangulo. Talagang yung tinatrabaho niya po sa ating bansa, ay ramdam po natin. Yung tinangay ng baha na 5,500 na flood control, napakaganda pong trabaho po ng Pangulo yan sa bansa. Tinangay po, bilyon-bilyon. At yung sinasabi pong paglipat po ng ilang daang bilyon, pera ng PhilHealth, pera po yun ng membro po. Pera po ng mga miyembro po na nagbabayad sa PhilHealth. Nailipat po yata, di umano. Nagamit po yata. Maganda pong trabaho po yun ng isang Pangulo. At yung sinasabing yung ating ikaka-asenso at magkakaroon po tayo ng magandang negosyo dahil mag-i-invest po ang ating pamahalaan ng Bagong Pilipinas na isang damukal na bilyon-bilyon na kailangan natin mag-invest ang ating bansa.
magninegosyo. Yung Maharlika Fund, kamusta na po ang Maharlika Fund na napakagandang trabaho ng Pangulo ng ating bansa. Di po ba? Yung mga proyekto po na tinatrabaho po ng Pangulo at sa pangunguna po ng Speaker, yung walang lubay na ayuda, mga serbisyo per daw, di umano, na trabaho na dapat ng DSWD. Pero ang nagtatrabaho ay ang Speaker ng Kamara. Sobra-sobrang pamimigay ng ayuda, nakakataas po yan ng tiwala sa pagtatrabaho sa mga Pilipino. Di po ba? Di ba mga tambay? At yung sinasabing pinagmamalaki po na tinrabaho ng Pangulo, yung kadiwa na abot kaya po ng mga Pilipino ang bilihin sa kadiwa lamang, hindi sa palengke, hindi sa grocery, hindi sa talipapa. Ang trabaho ng Pangulo, kadiwa. Kaya napakataas po ng approval po nito sa kanyang sinasabing pagtatrabaho sa atin, yung kanyang approval, mga tambay. Nakakuha po siya ng 68%. Yung tiwala ng mga Pilipino sa kanyang mga programa na napapakinabangan po natin ngayon. Kaya po tayo nilulubog sa baha ng mga programa po ng Bagong Pilipinas. Lubog na lubog po tayo sa baha, mga katambay, dahil sa magagandang programa ng Pangulo at ng Bagong Pilipinas. Kaya po, tiwalang-tiwala po ang Okta na nag-survey na talagang ang mga Pilipino raw sa kanilang mahigit 1,000 tinanong ay talagang 71% ang Pangulo, ang tiwala at yung kanyang pagtatrabaho ay talagang nagustuhan ng mga Pilipino yung nabanggit ko na trabaho ng Pangulo na meron siyang 68%. At naungusan na po ang ating Vice President ng isang speaker na walang lubay na pumunta po sa Luzon, Visaya, Mindanao. Dala-dala po ang pera ng taxpayer, daan-daang bilyon ang dala-dala po ng speaker. Kaya nga po, nung sinasabi ko na hinihingal na po ang ating speaker sa sobrang dala na dami ng pera ng taxpayer na ipinamimigay po ng serbisyo per at ng ayuda na wala pong pangalan ng mga bigas. Hindi po nila nilalagyan ng pangalan ng mga bigas. Wala pong mga muka. Wala po silang malalaking tarpaulin, mga tambay. Pag nagpunta po sila sa ating mga probinsya at nagpapamigay ng ayuda, never po natin makikitaan yan na malalaking muka at malalaking tarpaulin nila. At yung mga bigas, hindi po nila nilalagyan ng pangalan yan. Wala pong pangalan yan dahil po yan ay pera ng taxpayer, mga tambay. Pera po ng taxpayer yan, kaya hindi po nila nilalagyan ng mukha nila, pangalan nila, at malalaking tarpaulin. Hindi. Kasi pera po ng bayan yan. Di ba? Kasi hindi po sila namumulitika, mga tambay. Kaya napakatataas po ng tiwala at pagtatrabaho. Yung approval po nila ay binibigay ng mga Pilipino dahil po sa napakaganda pong ginawa, lalo po ng Pangulo at ng Speaker. Di ba? Dahil ang Speaker po kasi natin ngayon ay nagtatrabaho ng sobra-sobra sa kanyang trabaho. Dahil ang trabaho niya ay sa Kamara. Pero nakikita po ng mga Pilipino, isang congressman, isang representative ng kanyang distrito. Pero nakikita sa buong Pilipinas, mga katambay, yung trabaho ng isang executive, tinatrabaho po ng isang representative sa kanyang distrito, sa Tacloban, mga katambay, sa Leyte. Trabaho na po ng speaker ang pagiging executive po at ng pagiging DSWD secretary. Kaya po napakataas po ng kanyang trust o tiwala ng mga Pilipino. Naungusan pa po niya ang ating Vice President, mga tambay. Almost po, muntik niya na pong maungusan dahil sa kabila po na sad-sad po ang kanyang trust ng mga Pilipino, ang tiwala ng mga Pilipino na hindi po tumataas sa 30%, pero ngayon po, nasa 62% na po siya. Malapit niya na po malagpasan ang Vice President dahil ang Vice President ay bumababa daw. Dating nasa 68, naging 65 na lang po percent ang nagtitiwala sa Vice President. Konting-konti na lang po. Doon sa nagtitiwala po, konting-konti na lang. 3% na lang po. Mauungusan na po ng speaker. At naungusan na po ng speaker, mga tambay. Dito po sa pagtatrabaho na nagugustuhan ng mga Pilipino ang trabaho ng mga politiko, naungusan na po ng isang speaker ang Vice President.
Dahil nga puro sa sinasabi kong programa na ginagawa ng speaker, napakarami niya pong programa. Dahil pati po trabaho ng executive ay ginagawa niya na. Di po ba? Pati sa mga barangay, di ba? Sinusolusyonan niya ang mga problema ng mga kapitan. At sinusolusyonan niya ang problema ng mga sandatahang lakas at kapulisan. Di ba? At ito po, pati ang pagpapamigay ng DSWD ay siya na rin po ang gumagawa. Di po ba? Kaya napakarami pong trabaho ng speaker. Kaya po napakataas po na ibinigay sa kanya ng mga sinervey ng OCTA, mga tambay. Binigyan po siya ng 63%. 63% mga tambay ang approval niya. Samantalang sa Vice President, 60% lang mga tambay. Tinalo. Yung magpinsan po ngayon ang nangunguna. Ayon po sa OCTA survey po, sa OCTA Research Survey. Ayon po doon sa nag-survey, mga tambay. Yung magpinsan na po ang nasa top ngayon. Ang Pangulong Marcos Jr. ay nasa 68. Ang isang speaker na sobra-sobra ang trabaho ay meron na po siyang 60%, mga tambay. Napakagaganda po kasi ng programa nila. Di ba? Ayuda at syempre yung kadiwa. Kaya napakaganda po. Ayon po ito sa survey po ng OCTA. Pero ang Vice President, wala po yatang kwenta ang binibigay na trabaho sa atin ayon po sa OCTA dahil bumaba di ba? At yung sinasabing serbisyo serbisyo at tinrabaho ng isang Vice President, ibalik tanaw natin. Ano po? Unang-una po, ang nakikinabang po ay buong Pilipino at karamihan po ay taxpayer, mga tambay. Unang-una, yung kanya pong tinayo na Luzon, Visaya, Mindanao na libreng sakay ng bus o bus. Air condition po ito. Tumatakbo po ito. Araw-araw, halos araw-araw. Luzon, Visaya, Mindanao na hindi natutunaw at hindi po ang nakikinabang ay yung mga sinasabing yung gusto lang nilang bigyan o yung mahihirap daw. Pero ito, ang programa ng Vice President, mismo mga taxpayer ay pwedeng makinabang, mga katambay. Pero doon sa ayuda, hindi po lahat ng taxpayer nakikinabang doon dahil ang binibigyan po ron ay yung sinasabing nasa laylayan na walang mga trabaho halos. Di ba? Pero ang sinasabi nga ni Kamanong, isa lang ito sa programa ng Vice President, yung kanyang bus o bus na tumatakbo araw-araw halos, mga tambay. Hindi naman po ito 24/7, pero nagagamit po ng taxpayer pag nagtatrabaho, mga estudyante natin, nakakatipid, mga tambay. Lalo yung kumikita ng kakarampot at bumibili po ng napakamahal na bilihin, lalo po kung walang kadiwa sa kanilang lugar, mga tambay. At ano pa, yung programa po ng Vice President, napakarami niya pong opisina. Luzon, Visaya, Mindanao, meron po siyang Office of the Vice President na nagpapangsyon at nakakatulong sa mga mamamayan. Unang-una po, yung kanyang negosyo. Tinuturuan niya pong magnegosyo ang mga Pilipino. Negosyo kaday. Hindi po katulad ng speaker. Ang programa po ay ayuda. Isang dali lang pong lalamunin at idudumi. Itatae. Excuse me po sa mga kumakain. Itatae lang po. Tapos na. Mahirap pa rin yung binigyan ng ayuda. Samantalang sa Vice President, tinuturuan kang maghanap buhay, magnegosyo. Negosyo kaday. Kahit limitado lang ang kanyang budget, nagagawa pa rin ng opisina ng Vice President. Ano pa? Yung sinasabi po natin at ng ating mga kababayan, yung pagtugon niya, lalo po sa sakuna, nangunguna lagi, halos nangunguna sa lahat ng ahensya. Inuunahan pa ang DSWD sa pagtugon at pagbigay ng tulong lalo sa nasasakuna sa ating bansa. Laging nangunguna ang Office of the Vice President. Kahit limitado lang at gusto pang isiro ang kanyang budget nitong darating na 2020-2025, plano po nilang isiro ang budget at plano rin po yata nilang i-impeach ang isang Vice President na napakaganda ng programa sa mga Pilipino, mga katambay. Ay ano pa, yung mga mahihirap nating mga kababayan, mga katambay, na hindi malang kayang ipalibing ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa hirap ng buhay at napakamahal ng mga kabaong sa ating bansa. Tinutugunan pa rin po
ng opisina ng Vice President. Meron po siyang programa na tumutulong po at nagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin, nagdadalamhati at namamatayan ng mahal sa buhay, mga katambay. At marami pa pong iba, napakarami pong programa ng Office of the Vice President. Pero sa kabila nun, hindi po nakita yon ng mga Pilipino at hindi po nakita yung programa na yon ng Okta Research Survey, mga katambay. Kaya po lumalagapak, pabagsak. Dahil sa tingin po ng mga Pilipino na sinurvey na 1,000 mahigit at sa tingin po ng Okta Research Survey na walang kwenta po ang mga programa ng Vice President. Yung nabanggit ni Kamanong, kulang pa yan. I-komento nyo po, mga katambay, yung marami pang programa ng ating Vice President na hindi ko nabanggit, mga katambay. Kaya hiyang-hiya po tayo sa Okta, mga katambay, at hiyang-hiya tayo sa mga Pilipino na sinervey po nila, mga katambay. Mas proud po sila doon sa mga tinrabaho sa atin ng Pangulo at ng Speaker na tinangay ng baha ang pera ng taxpayer. Samantalang sa Vice President, hindi tinatangay ng baha. Napapakinabangan ng mga Pilipino, nararamdaman nila, na-appreciate nila ang kanilang taxpayer. Sumakay ka ng libre sa bus o sa bus, ramdam ng taxpayer yan na nakatipid sila sa pamasahe. Di ba? Araw-araw nila pwedeng gawin yan, makakatipid sila. Samantalang yung pagbibigay na ayuda, sino po ang lalaki dyan? Sino po kaya ang maglalakihan dyan, di umano? Di ba? Mga politiko po yata ang naglalakihan dyan. Dahil nga po, baka di umano, napakalaki ng korupsyon sa ayuda. Kaya nga po, hinihingal na yata sila eh. Hingal na sila magsalita, mga tambay. Ang mga ito, di po ba, pag nakita po natin nagsalita, hinihingal sa sobrang bigat na dala-dala na pera ng taxpayer, mga katambay. Dala-dala yata, mga katambay. Di umano. Nakakalungkot lang po. Ano po sa tingin nyo, mga katambay, ang nangyayari po? Kasi po ito, kinukondisyon na po kasi ang utak natin eh. Kinukondisyon na po nila ng media, komento ni Kamanong, kinukondisyon po ang utak natin ng isang Vice President. Unang-una, corrupt. Di ba? Corrupt. May anomalya sa pondo, lalo dito sa sinasabing DepEd, ginagawa nila ng issue, korupsyon, at yung paghawak ng confidential fund. Kinukondisyon tayo ng isang Vice President ay hindi na natin dapat pagkatiwalaan. At ito po, kinukondisyon pa rin ang utak ng mga Pilipino, lalo ng mga OFW. Ang isang Vice President ay hindi na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino dahil bagsak na. Bumabagsak na pababa ang kanyang rating at yung kanyang approval sa kanyang paglilingkod sa ating bansa ay nauungusan na po ng magpinsan. Kaya po, pagka ito po ay nilagyan nyo ng logic, kailangan natin tanggapin na kailangan mawala na ang isang Vice President at pwede na nilang i-impeach dahil nga sa mga ginagawa po nila ngayon na yung ginagawa nilang demolition job, komento ni Kamanong, na inilalatag po sa mga Pilipino dahil nga kinukondisyon ng utak natin itong Vice President, corrupt ito. At isa pa, wala nang tiwala ang mga Pilipino rito. Kaya dapat na natin tanggapin kaya yung gagawin nila na demolition job na is impeachment para mawala na sa pwesto ang isang Duterte at wala na silang sagabal sa kanilang mga plano di umano. Di po ba, mga tambay? Ano po sa tingin nyo? Komento ni Kamanong. Muli po, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At maraming salamat pong muli sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment, mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa po, mga katambay. Paalam. Bye-bye. Salamat.